Allah, may bagong Diyosa! She is Kayla Jean Carter from Northern California for Miss Universe Philippines 2024. Siya na ba ang babasag sa current top 5 pick mo? Or baka siya pa nga ang mananalo, di ba? Pero depende pa rin yan sa magiging performance niya, especially sa kanyang pasarela and sa pagsagot niya sa mga random questions, especially sa top 10 questions or sa final question ng MUPH 2024. Again, my name is Kayla Carter, 27 years old, proudly representing the Filipino community of Northern California. Communication skills pa lang panalo na. Kaya pakinggan natin kung paano siya mag-deliver ng kanyang mga speech para may idea tayo sa kanyang mga Q&A. I'm an international TV personality and a social media content creator, which may seem very glitz and glam. Sorry, ikat ko ulit ha. And yes, ngayon ko lang din na-discover na si Kayla Jean has the highest number of followers sa kanyang Instagram account. Kaya nga, isa siyang social media influencer. Kaya lang, marami ang nagtatanong, bakit medyo tahimik siya sa social media? Medyo bihira lang siyang maki-interact sa mga fans niya. Kaya dapat yun ang tutukan niya. By the way, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony, and sa aking mga social media accounts din. But to be honest with you, growing up, I was extremely insecure. I was bullied and body shamed relentlessly in school for being too skinny, as well as made fun of for being half Asian. Ganda ng com skills niya, di ba? Nabanggit niya about body inclusivity, body positivity, and racial diversity. Expect nyo na isa ito sa kanyang mga magiging platforms, advocacy, and especially sa mga backgrounds na sasabihin niya din in the future. It wasn't until I entered college that I really made it a goal to nurture my self-confidence because I wanted to start fresh. However, in 2020, I was unfortunately diagnosed and hospitalized with something called von Willebrand's disease. Alam nyo, ang hirap magkaroon ng Willebrand's disease or hemophilia A. Yun yung wala kang clotting factor number 8. Yung isa naman is hemophilia B na wala kang clotting factor 9, in which hindi ka dapat magkaroon ng sugat kasi magiging profuse yung bleeding mo. Basta madali kang mag-bleed kapag meron kang ganitong klaseng disease. Which is a very rare blood disorder that almost ended up costing me my life. These moments filled with pain, fear, and trauma really became my awakening, and I had the realization that life is too fleeting to not pursue your dreams. And so today, as an MUPH delegate, I feel that it is really my mission to inspire, to stand as a living testament that you should never listen to those who doubt you or tell you that you are not worthy of your aspirations. And it's because of the work I did on my self-confidence that I feel brave enough to proudly stand in front of you today to hopefully be your next Miss Universe Philippines. Thank you. Wala nang duda sa kanyang com skills kasi na-express naman niya ng maayos yung kanyang sarili. Pero wag tayong pakampante kasi may mga matatalino talagang delegate na pagdating dun sa top 10, medyo na-over answer nila, overconfident, kaya hindi sila umaabot sa top 5. Pero hintayin pa rin natin yung strategy ni Kayla. Pagdating naman sa face card, wow, wala na akong masabi. Isa siya sa maladyosa na aura sa Miss Universe Philippines 2024. Kung titignan nyo, no, napaka-flawless, napaka-angelic niya, tapos very high fashion talaga ang kanyang aura, no? So, wow, mamemesmerize ka talaga. No wonder, may mga iba Na nagsasabi na possible na makakapasok siya all the way sa top 5 sa Miss Universe Philippines 2024 kasi nga naman 'di ba napaka-diyosa ng kanyang aurahan and kakabugin niya talaga ang current top 5 pick mo. Pagdating naman sa advocacy, mapapansin mo dito sa picture na may mga kasama siyang kabataan. And pwede nating i-relate sa kanyang background na na-mention niya kanina tungkol sa body positivity, love yourself, na dapat iparating mo sa mga kabataan na huwag ma-insecure sa kanilang katawan.
And syempre, sa body diversity, no, dapat talagang mahalin mo yung sarili mo. And syempre, yung mga naging biktima ng racial discrimination, bullying because of your race. Kasi hindi natin talaga may iwasan sa US na may mga incidents talaga na mga ganyan, no, racial discrimination. So, na-experience niya yon being half Asian. So, nagkaroon talaga siya ng post-traumatic na karanasan, which is very, alam mo yun, pati ako matutrauma ka kapag ikaw yung na-discriminate, tapos binuli ka because of your race. And then, syempre, nagkaroon din siya ng Willebrand's disease, or ito yung tinatawag nila ng hemophilia A, na lacking of clotting factor number 8. So, kailangan talaga hindi ka masugatan kasi medyo malala ang pag-bleed mo kapag once na nagkaroon ka ng sugat. So, hereditary yan. Hindi po siya nakakahawa. So, naipasa yun from her parent, no? Kaya, grabe din kapag nagkaroon ka ng ganitong sakit, which is perfect na advocacy and background niya na pwede niyang maipamahagi dito sa Miss Universe Philippines bilang isa sa mga pinaka-importante at unique na advocacy. Kaya, tignan natin yung mga susunod pa niyang pasabog habang hindi pa officially nag-i-start ang MUPH 2024 hanggang sa finals night. At sa experience, basing sa kanyang Instagram account with 300,000 plus followers, masasabi mo talaga na marami din siyang pinagdaanan, exposure, especially sa modeling, kasi ang gaganda ng kuha sa kanya, no? And marunong talaga siyang umaura. And she looks very expensive. Napaka-high fashion yung kanyang mga shoots, no? So, ituloy-tuloy lang niya yung mga ganitong aurahan, and sana hindi magbago yung mga ginagawa sa kanya ng mga stylist all the way sa finals night para hindi naman masiro yung kanyang diskarte. So, ituloy-tuloy lang niya yung mala Victoria's Secret na aura niya. Sorry, nag-off na yung aking mic. So, eto na yung boses ko. Pagdating naman sa aking forecast, possible forecast, siguro top 5. Pwedeng all the way sa top 5 kapag nasagot niya ng maayos yung top 10 interview questions. So, eto nga, no, kahit na gaano ka katalino or ka-perfect sumagot, kapag medyo hindi nagustuhan yung judges yung sagot mo sa top 10, then hanggang top 10 ka lang. So for me, either top 10 or all the way sa top 5. And of course, sa basbas ng destiny sa kanya. Kung destiny niyang makapunta sa top 5, edi destiny niya. And kapag destiny niyang manalo sa Miss Universe Philippines, edi talagang naka-align sa kanya yung stars. Pero tignan pa rin natin yung kanyang magiging performance kasi nakasalalay yung kanyang destiny basing din sa kanyang magiging performance. So maraming factors yan. Yung sa pasarela niya, so yung face value, yung face card, dapat i-maintain niya yung ganyang aura, no? So dapat yung stylist niya wag mag-experiment ng kung ano-ano, i-maintain yung ganyang aura para panalo yung aura niyang ganyan, angelic, very mala Victoria's Secret ang kanyang kineme, o di ba? Tapos yung Q&A, dapat talaga niyang paghandaan yung Q&A kasi veterana yung mga kasabayan niya. She must understand na medyo mahigpit ngayon yung mga sumali sa Miss Universe Philippines, especially na medyo maluwag na yung age limit. So, expected na ang daming veterana from binibining Pilipinas na sumali, no? And then, meron pa silang international experience, exposure, yung mga iba, runners-up, first runner-up, second runner-up, na semifinals. Kaya, dapat paghandaan talaga ni Kayla. Kasi parang sumasali na siya sa international pageants, eh. So, she must have to triple her time or quadruple her time para mag-prepare sa pageant na to. Ayan. So, I hope na nagustuhan nyo itong ating panibagong analysis sa isa na namang maladyosa na candidate. And syempre, kapag nagustuhan nyo ang mga pageant reviews ko, and of course mga vlogs ko, syempre, don't forget to follow me sa Instagram account, The Story of Anthony sa Instagram. And syempre, sa aking mga social media accounts, YouTube, Facebook page, TikTok, Twitter, ayan, Instagram ulit. Ayan, so maraming salamat sa pagsusubaybay sa akin and I hope even after pageant, panoorin nyo pa rin ako, ha. So that's it, guys. Thank you and more pageant reviews to come. So mag-request lang kayo and itry din natin i-review. That's it, guys. Thank you and have a nice day.